Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatalakayin namin ang patungkol sa pagbasa. Alam kong marami na kayong pagpapakahulugan sa pagbasa. Ngunit sinasabi dito sa libro na ang pagbasa daw ay isa sa apat na kasanayang pangwika. Ito ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay isang proseso ng pag-unawa sa mga mensaheng nais ipabatid o ibahagi ng may akda sa babasa ng kanyang sinulat. Ang gawaing ito ay isang pangkaisipan hakbang tungo sa pagkilala, pagpapakahulugan at pagtataya sa isinulat ng may akda. Dagdag pa sa kasanayang pangwika ay ang pagsasalita, pakikinig at pagsulat. So sinasabi dito na ang pagbasa daw isa sa apat na makrong kasanayan. So alam nyo ba yung apat na makrong kasanayan? Narito ang pagsasalita, pakikinig at pagbasa. Sinasabi rin dito na ang pagbasa daw ay isang proseso para mas maunawaan natin ang mensaheng nais ibahagi ng isang may akda kapag babasahin natin ang kanyang isinulat. Sinasabi rin dito na ito ay proseso para mas alam natin kung ano ang kahulugan o ang gustong ipabatid ng isang may akda. Tumungo naman tayo sa pagpapakahulugan ng dalawang dalubhasa sa pagbasa. Ayon kay Tordik, ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa, kundi pangangatwiran at pag-iisip sa binasa. So, sinasabi ni Tordik dito, ang pagbabasa daw ay hindi lamang akda. Pinapahiwatig din ni Thorndike dito na hindi lamang tayo, kapag natapos tayong magbasa, hindi lamang tayo o puro tanong sa binasa nating kwento o sinulat ng isang may akda. Kailangan din nating alamin kung ano ba ang totoong nangyari, kung ano ang kahulugan ng pagpapakahulugan niya sa kanyang kwento. Kailangan din nating mag-isip o pag-isipan o intindihin yung mga binasa nating isinulat ng isang may akda. Ayon naman kay Tozi, ang pagbasa daw ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. So, iba naman sila ni Thorndike. Si Tozi ay sinasabi niya dito na ang pagbabasa daw, nagbibigay siya ng information para mas maging maalam tayo sa lahat ng binabasa natin o sa mga hindi natin naiintindihan. Ngayon naman ay dumako tayo sa proseso ng pagbasa. May apat na proseso daw ang nagaganap sa pagbasa ayon kay William S. Gary, ang ama ng pagbasa. Ang mga ito ay mga sumusunod. Una ay pagkilala sa may akda. Ito ang pagbasa o pagkilala sa may akda. Kung tayo ay magbabasa ng mga isinulat o mga kwento, ay kailangan din nating malaman kung sino ang sumulat nito o sino ang may akda ng iyong binasa. Sunod naman ay ang comprehension o pag-unawa. Ito ay ang pag-unawa sa iyong binabasa kung naintindihan mo ba o hindi. Sunod naman ay ang pag-uugnay o mas kinalang asimilasyon. Ito ay ang pagsama-sama at pag-uugnay ng mga kaalaman mula sa binasa at sa mga dating karanasan. Pang-apat naman ay ang reaksyon. Ang reaksyon na iyo, siyempre kapag tayo magbabasa, pag natapos nating basahin ng kwento, maari tayong mag-react o may sasabihin tayong hapyaw tungkol sa ating nabasa. Yun ang magiging reaction mo kung maganda o hindi ba ang iyong binasang kwento. Ang panghuli naman ay ang metacognitive na pagbasa. Ang metacognitive na pagbasa ay isang paraan upang mas maging mahusay at mabisang paraan sa pagbabasa ng isa na kung saan mauunawaan niya ang nais iparating o ang impormasyong nais iparating ng isang may akda sa kanyang mambabasa. Makakatulong din ang metacognitive na pagbabasa upang makabuo ng mga kaisipan o gumawa ng mga sumaryo at lubos na maiintindihan ng binasang material. Sa metacognitive na pagbasa, nagiging mapamaraan ang mambabasa tulad ng pag-uugnay ng dating kaalaman niya o
pagsubaybay sa mga pag-unawa habang siya ay nagbabasa. At nagkakaroon din siya ng ideya upang magkaroon ng kamalayan at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pag-unawa. Ang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay dumapo naman tayo sa dalawang paraan ng pagbabasa. Una ay ang tahimik. Isinasaalang-alang lamang ang sarili at layuning maunawa ang mabuti ang binabasa. So, ibig sabihin, nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa kanyang binabasa upang mas maunawaan niya ng mabuti ang kanyang binabasa. At may mga mungkahi upang mapabilis ang pagbasa ng tahimik. May mabuting kondisyon ng paningin, may wastong liwanag, may sapat na sirkulasyon ng hangin. Huwag pa isa-isa ang pagbasa ng salita, basahin ng buong kaisipan. Kaliwa pa kanan ng kilos ng mata, isinasaalang-alang ang mga bantas na ginagamit upang maunawaan ng detalye. Huwag ikibot ang labi kapag nagbabasa ng tahimik. Kung baguhan pa lamang, ilagay ang hintuturong daliri sa labi at ang panghuli magsanay ng pagbabasa ng mabilis. At ang pangalawang paraan naman ng pagbabasa ay ang mabilis. Isinasaalang-alang ang pakikinig or ang taga-pakinig or audience upang marinig ang binabasang teksto. So dito naman, nakasentro ang kanyang atensyon sa mga audience na siyang tagapakinig ng kanyang binabasa. So, may mga mungkahi upang maging maayos ang pagbasa ng malakas. May mabuting kondisyon ng paningin, may sapat na lakas ng tinig, may malusog na pangangatawan, mahusay na pandinig, hawakan ng aklat na may sapat na layo, buhat sa muka, may tamang pagbigkas, isinasaalang-alang ang mga bantas upang mabatid kung saan ang diin, pagtaas o pagbaba ng tinig at pahinto. So, dito naman tayo sa layunin ng pagbabasa. Una, may nagbabasa upang kumuha ng dagdag na kaalaman o karunungan. Halimbawa dito ay kung magre-research tayo sa Google, 'di ba? Nagbabasa tayo ng impormasyon. At nakakakuha tayo ng impormasyon tungkol dun sa kung ano ang sinearch natin sa Google. Pangalawa, may nagbabasa dahil gusto niyang malaman ang nangyayari sa paligid. Ayaw niyang mapag-iwan ng takbo ng panahon. Ang halimbawa dito ay ang pagbabasa ng dyaryo, magazine. Yun po. At ang huli, may nagbabasa upang maaliw, umalibang, mabawasan ng pagkainip at pagkabagot na nararamdaman. Ang bibigay kong halimbawa dito ay ang pagbabasa ng Wattpad. Ako, nagbabasa din ako ng Wattpad upang mabawasan ang aking pagkainip or pagkabagot. Ngayon ay may mga uri ng pagbabasa ayon sa pamamaraan. Una, mabilisang pagbasa or skimming. Ang pinakamabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao, nagtuturo ito sa mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin. Tinatawag din itong pinaraan ng pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa. So, ibig sabihin, ito ay mabilisang pagbasa upang kumuha ng pangkalahatang ideya sa buong teksto. Maaari ang binabasa lamang ay ang una o huling pangungusap ng bawat talata sapagkat dito karaniwang matatagpuan ang pangunahing ideya ng salita or kumbaga keywords lang ang kinukuha dito. Yun po ang skimming. So, ginagamit ang parang ito sa pamamagitan ng pagtingin at pagbasa ng mabilisan sa kabuuang nilalaman ng isang aklat. Pagtingin at pagbasa ng mahahalagang datos na kailangan sa pananaliksik or keyword, kagaya ka ng sinabi ko kanina. Pagkuha sa pangkalahatang impression sa nilalaman. Pangalawa ay ang pahapyaw na pagbasa or scanning.
Tumutukoy sa paghanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito ay makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan. Ito ang uri ng mabilisang pagbasa upang hanapin ang tiyak na impormasyon na gustong makuha mula sa isang material. Halimbawa na lang dito ay naglabas na ng resulta ang board exam at isa ka doon na umaasa na nandun ang pangalan mo. Kaya isa lang ang pakay mo doon kung titignan kung nandun ba ang pangalan mo. At ang pangatlo ay ang pagsusuring pagbasa or analytical reading. Nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa, ginagamit dito ang matalino at malalim na pag-iisip. Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pag-iisip. At ang apat ay ang tahimik na pagbasa or silent reading. Mata lamang ang ginagamit sa uri ng pagbasang ito, walang puwang dito ang paggamit ng bibig kaya walang tunog ng salita ang nalilikha ng bumabasa ng teksto. So, para sa pang-5, 6 at pang-7, si Binibining Figueroa naman ang tatalakay nito. Maraming salamat! Pasalitang pagbasa. Sinasabi dito na kinakailangan ng wastong pagbigkas ng mga salita at kailangan din na malakas ang iyong tinig upang mas marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. 6. Pagbasang nakapagtuturo. Sinasabi dito na kapag nagbabasa ang isang tao ay may gusto siyang malaman o matutunan at sa pamamagitan nito ay nagkakaroon pa o nararagdagan pa ang ating mga kaal. Pagbasang paglilibang. Ang pagbabasa ay mainam na gawing libangan dahil nakakapagpataas ng isip at diwa ng tao. Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidudulot sa ating buhay. Pagkilala sa mga salita o word perception, kakayahang umunawa sa iba't ibang kahulugan ng salita, pagpapantig, pagbabaybay at pagbigkas. Pag-unawa o comprehension, kakayahan sa pag-unawa mula sa payak hanggang sa mas mabigat at masalimuot na bahagi ng akda. Pagpapahalagang literary appreciation, may kakayahang umunawa sa pagkagiliw sa pagpapahalaga ng mga tradisyonal, makabago at napapanahong isyu. May 5 dimensions sa pagbasa. Una, pag-unawang literal. Kinakailangan natin ng mas malawak na pag-unawa sa mga binabasa nating kwento upang mas maunawaan natin ang gustong ipabatid ng may akda o ng isang tao. Pangalawa, pagbibigay interpretasyon. Upang mas maunawaan pa natin ng maigi ang ating binabasa ay dapat hindi lang basta na binabasa o ina-apply, kailangan din natin pahalagan kung anong ating binabasa. Pantatlo, mapanuri o kritikal na pagbasa. Kinakailangan natin maging mapanuri upang hindi tayo magkamali sa mga impormasyon na ating kinukuhanan. Pang-apat, paglalapat o application. Dito kapag nakakakuha tayo ng mga impormasyon ay kailangan nating i-apply sa ating sarili upang mas madali nating maunawaan at maibahagi sa iba. Pang-5, pagpapahalaga. Siyempre kailangan din natin pahalagahan ng mga natutunan o nakukuha nating impormasyon. Ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang antas ng pagkaunawa o tinatawag na comprehension. Una, pag-alam sa literal na kahulugan o pag-unawa sa binasa. Siyempre kapag tayo magbabasa ay kailangan nating unawain ang ating binasa at kailangan din natin matutunan kung ano ang literal na kahulugan ng ating binasa kung hindi natin ito alam. Ikalawa ay pagbibigay kahulugan sa binasa. Katulad ng sinabi ko kanina, kailangan kapag tayo nagbabasa, ibigay din natin o hanapin natin ang kahulugan ng binabasa nating kwento kung hindi natin naiintindihan. Kalimitan kasi na binabasa natin ay may mga malalalim na salita at hindi natin yon alam ang kahulugan. So kailangan nating
ibigay ang kahulugan upang mas maintindihan natin ang ating binabasa. Pangatlo ay paggamit ng kalamang nakuha mula sa binasa. Siyempre kapag tayo ay nagbabasa, may makukuha tayong kaalaman. Malalaman natin ang mga malalalim na salita at ibibigay natin ang pagpapakahulugan nito. Dahil marami na tayong natutunan o nalaman sa ating binasa, kailangan din nating gamitin upang mas lumawak ang ating isipan patungkol sa mga kahulugan o impormasyong nakuha natin sa ating binasa. Ikaapat ay ang paghuhusga o pagtatasa sa nilalaman ng tekstong binasa. Ibig sabihin ay, kapag natapos nating basahin ang isang kwento, kailangan nating maghusga o sabihin kung ano pa ang ating nalalaman o sabihin din natin kung ano nga ba ang reaksyon natin sa nabasa nating kwento. Kung maganda ba yon o hindi. May mali ba o lahat tama sa binasa natin. May maganda bang madudulot yon para sa atin. O magkakaroon ba tayo ng o makakuha ba tayo ng magandang aral sa ating binasa. Mga ganong paghuhusga. Kailangan din natin yon kasi yun yung way para makita kung naintindihan ba natin yung kwento o mga binabasa nating teksto. Yun lamang po.